I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos tungkol po dito sa sinasabi ni Congressman Puno. No? Alam nyo, ito si Speaker Martin. Kung nakikita nyo po, na talagang binabanatan siya ng Duterte Black at mga DDS. Tinatarget siya talaga sirain at pabagsakin. Pero, lagi kong sinasabi, minsan dumaan sa alanganin ang apelyidong Romualdez. Pero matatag yan. Sabi niya nga, I will fight back with the evidence. Yan, si dating Speaker Martin. Kung nakita nyo ang bicameral mga kababayan, ang nakapirma doon, si Saldico at saka si Chis Escudero. Wala doon si dating Speaker Martin. So, para makompleto detalyado, sabi po dito ni Congressman Puno. Sabi dito ng Para sa Bayan, Speaker Puno may demolition job umano laban kay dating Speaker Romualdez. Halata ba? Of course, halatang halata eh. Binanata ng binanatan eh. Halata, obvious talaga as in. Naniwala si House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno na mayroong umanong nagtatangkang sirain ang reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang demolition job. Ayan. Kinwestiyon ni Puno ang mga aligasyon tungkol sa umano'y overpriced at ghost farm to market road project ng Eastern Visayas na nasasakupan ni Romualdez. Naniniwala si Puno na posibleng sinisiraan si Romualdez upang siya lamang ang maging sentro ng atensyon habang ang iba ay nakakatakas sa pananagutan. Tama naman po yan eh. Kumbaga, ginagaslight nila ng husto ang mga issue. Although yung mga issue lang na ginagawa nila ito, pinapalaki nila mga kababayan. Yan ang trabaho nila ngayon. Dahil ito, si dating Speaker Martin Romualdez, malakas na kalaban nito kung tatakbo sa pagkapangulo. Sa totoo lang, maganda ang track record nito. Sa totoo, kung tutuusin, no? Naniniwala si Puno na posibleng sinisiraan si Romualdez upang siya lamang ang maging sentro ng atensyon. Tama naman po yan. Inulit lang. There is a scapegoating that is going on. Nagtuturoan, then people are pointing to other people so that they will be able to escape their responsibility. Wika ni Congressman Puno. Tama naman yun, mga kababayan. Yan ang hirap no? Gawain mo. Nagnakaw ka sa kaban ng bayan. Ngayon, ipinapahid mo sa ibang tao. Forke nasasangkot ang kanyang mga kasamahan sa House dahil siya ang Speaker. Ngayon, ipapahid mo sa pinakapinuno. Maling-mali po yun. Dahil hindi naman tatahimik po yan, I will fight back with evidence. Di ba? Ayan Mambabata, sinabing may gustong umanong manira sa reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayan ang ginagawa ng mga DDS. Ay, di ba? Duterte Black sa Senado. Obvious ba? Yun lang naman ang intention nila para siraan si dating Speaker para madiin sa kanya lahat ng yung mga issue ngayon sa flood control. But you always remember, mga kababayan, you always remember, yung flood control na yan, sino ba ang mga kontraktor na yan? Bago ba yan sa pamumuno ni PBBM? No. Mga luma na po yan. Lumang kontraktor, panahon pa ni Digong, panahon ni Panot. Lumang kontraktors at ang mga DE dyan, halal ni Mark Villar. Panahon pa ni Digong ang mga yan. Nagnakaw sila sa panahon ni Digong. Hindi sila sinita at walang naninita. Ang akala nila sa Marcos administration hindi sila mahuhuli. Malas nyo lang. Dahil nag-imbestiga ang Pangulo, ayun. Nga kayo, na-expose tuloy kayo sa korupsyon. Lahat nadamay. Yung ibahan na talagang hindi lang damay. Yung mga sangkot na ibang politisyan, ayun, boom, panis kayo. Di ba? Nasangkot ang pangalan nyo. Pati yan si Saldico tuloy. Panahon pa ni Digong, makadeterte yan si Saldico, no? Ngayon ipipilit nyo i-drag ang pangalan ni Speaker kay Saldico. Ay sus, bakit? Gawain ni Saldico gawain din ni Speaker. Ay, doon kayo mali.
Sa bicameral nga, ay halatang halata eh. Si Saldico nga at saka si Chis Escudero. Oh. 'Di ba? Ang nakapirma? Marami pang iba. Hindi kayo naloka. So tama itong sinabi ni Congressman Puno. Para kumpleto detalyado kanina ay in-invite po siya ng ICI. Siyempre, kumbaga inimbestiga si dating Speaker Martin. Kaya nandoon po siya. So panoorin niyo po itong interview niya para kumpleto detalyado. Eto na. Una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. I want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share all So yung kay Representative Ko, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall await for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Sir, yung comment lang. Sir, are you willing to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, Sir, yung Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ? I will not be invited. Sir, yun pong sinabi nung witness ni Senator Marcoleta, and would you like to comment yung kay Orly? Kasi the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Oh, narinig nyo ha? Sabi sa inyo, ano na naman ang binabato niya kay Congressman Martin na part ng security niya si Orly. Hay! Kayong mga didilis, napaghalata kayo na talagang planted yung ginagawa nyo. Tinatarget nyo si dating Speaker Martin para sirain. Wala po kayong maibubutas dyan. Nako. Pag yung SALN niya yan imbitahin siya ng COA. Siyempre, tinanong yung SALN niya, ready to review in public, sabi ko sa inyo At least, dito nyo makikita, wala siyang tinatago. Alam po natin, yung black propaganda laban sa kanya, siyempre, pinsan ng Pangulo yan, rumordes yan. Kaya talagang tatargetin talaga ng mga antay. Kayo naman talaga, obvious ba? Kaya yung sunod-sunod na pagbibintang sa kanya, pagbira sa kanya, halata na masyado no, na puro naman gawang-gawang istorya at least ito hindi tumatakas. Si Saldico tumatakas. At nagpapaanyaya sa mga imbitasyon laban sa kanya sa mga issue na pinupukol sa kanya na sabi doon ng fake witness ng ni Marcoleta. Di ba ganyan dapat matapang na humarap. Alam natin na bilyonaryo ito, ang daming business ito. Maliit pa ito. Talaga namang bilyonaryo ang magulang nito. Kaya hindi ka na magtataka. Di ba? Kaya sa mga naninira sa kanya, siguraduhin niyo na malakas ang ebidensya yung laban sa kanya. Dahil pag hindi, baka mabaliktad kayo sa mga pinagagawa nyo. Si Congressman Martin,
Sabi niya nga, I will fight back with evidence. Kaya, ayan, actually, parang nabasa ko nga, iimbitahin siya sa Blue Ribbon Committee, haharap yan. Yung mga pumutak-putak na sinisiraan siya, gawain nila yan. O, ayan, tahimik lang. Kasi kakampi niya po ang katotohanan. Kaya, abangan po natin ang susunod ng mga kabanata. Ito pa yung sinasabi niya. Sabi ni dating Speaker Martin, official statement, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago at walang dapat itago. Where I was not part of the bicameral conference committee, whatever I know, I will share. Oh, ano ngayon? Oh, kung makikita nyo sa bicameral, yung mga nakasignature doon, wala doon ang signature niya at saka yung pangalan niya. Ang nakaperma lang doon si Saldico at saka si Chis Escudero. Oh, kung bumana, takala mo walang kinalaman, My purpose is to clarify the issue and share whatever information I can. That might help the commission in its work. Oh, yan ang may malinis na puso. Hindi yung gawa-gawang istorya Yung mga pumuputak-putak sa social media na parang talo pa yung puwet ng manok. Na may bahong tinatago, di kayo naloka. Sabi niya pa rito, tuloy, I'm willing to do anything that I will help speed up the investigation because, like every Filipinos, I want the truth to be established without delay. Ayan. Matindi itong mga sinasabi niya. Yan. 'Di ba sinabi ko sa isang video ko? Maingat itong magpinsan. Ayaw nila ma-involve sa mga ganyang klaseng gawain. Kasi bilyonaryo na kasi mga yan why they need to steal money from the kabanang bayan? What for? 'Di ba? Ang goals lang nila is to serving the Filipino people. Oh, 'di ba? Tulong. Tulad ni Pangulong Marcos Jr. Oh, every day kung saan mo nakikita, work hard. For sure. Yan po ang ginagaya ni dating Speaker Martin. Dahil malaking kahihiyan ng Pangulo kung gagawin niya ang magnakaw. Oh, real talk po tayo dito. Tingnan nyo sa mga sinasabi niya sa statement niya na ito. Ako naniniwala 100% na walang kinalaman. Yan po ay tinatarget lang siya ng mga kalaban. Kasi since pa mainit sa kanya ang mga ang mga DDS at saka yung mga Duterte Black. You know, Sara Duterte. Binabanatan siya. Oh, tingnan nyo, ginagawan siya ng ebidensya na fake evidence with through fake witness na marin. Oh. Sabi dito, at the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusation that will reveal what really happened. My presence here reflects my commitment to restate the truth and not allow politics to prevail. Oh, see? Ayan, Ferdinand Martin G. Romualdez, Representative, 1st District, Leyte, October 14, 2025. Ayan, dito lang sa statement na ito. Dito, binabase ko na talagang malinis sa kanyang pagkatao. 100% po yan. Oh, yan nga unang video natin. Ready to review ang kanyang salin. Oh, sinabi niya pa sa kanyang interview, ipapatawag siya ng COA. Sabi ko sa inyo, yan ang walang tinatago, malinis. Isang invitation lang. Pupunta ka agad. Si Sara Duterte, tingnan nyo. Kaya nga tinapyasan ng budget niya tinapyasan sa house. Why? Bakit niya ipaglalaban yung ganung kalaking budget na hiniling niya? Wala naman siyang achievement Wala naman siyang magandang proyekto, wala naman siyang nagagawa, kundi lakwat sa dito, lakwat sa doon. Dapat lang natapyasan ng budget niya. Ganun dapat. Yan si Speaker. Nako. Pag once na honest ka sa sarili mo, including na po yung may kasabihan na honesty is the best policy. That's correct. Kasi sabi ko, 'di ba, sa isang video ko, minsan na nalalagay sa
ibig sabihin, minsan na nalalagay sa alanganin ang apelyidong Romualdez, kaya iniingatan ni dating Speaker Martin yan. Oh, 'di ba? Oh, kakasakaya ang mga Duterte dito sa kanyang sinasabi. Oh, 'di ba? Sabi ni Pangulong Marcos Jr., mahiya naman kayo. So, yun mga kababayan. Ito para sigurado. Narinig nyo yung kanyang interview kanina, no? Ito, panigurado ito, sabi po dito, sabi po ng Abante, handa si dating Speaker Martin Romualdez na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth SALN kung hihilingin ng Independence Commission for Infrastructure. goes. Yan ang sinasabi. Romualdez, handang isa publiko ang SALN kung hihilingin ng ICC. goes. So, yun, mga kababayan. So, dyan lang natin makikita kung gaano kahanes ang isang tao na talagang wala naman tinatago, no? At taliwas doon sa mga pagbibintang sa kanya. Madali lang kasi magbibintang ng kapwa Pero mahirap patunayan po, lalo na po yung pinagbibintangan mo malakas po ang ebidensya niya at malinis ang kanyang pagkatao. Nako, delikado po kayo. Baka makulong pa kayo. So yun mga best, see you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.